Into this video, pag-usapan po natin how to use Microsoft Editor. Hello partners, magandang araw. Kamusta po? Into this video, pag-usapan po natin how to use Microsoft Editor. Open po tayo ng Microsoft Word document, no? So may prepare po ako ditong document ng Microsoft Word. May mga text. So ang Microsoft Editor po, ito po ay isang feature sa ang gamit ko po kasi ay Microsoft 365, Microsoft Office 365. So may feature po siya na ito po nakalagay dito, Microsoft Editor. So napakaganda po nito, para po ito yung Grammarly, no? Kung alam po ninyo yung tungkol sa Grammarly, sa paggawa po ng mga documents, no? Napakalaking tulong po. So dito po kasi, so ipakita ko na po sa inyo. So halimbawa po meron na po kayong document, no? Na kunyari letter o yung mga text na gusto nyong makita o malaman kung ito po ay may mga corrections, grammar, no? So i-open lang po ang inyong document, then pumunta po kayo sa home tab, no? Then makikita po natin dito sa bandang kanan yung ating Microsoft Editor. So i-click lang po 'yan. Then dito makikita po natin sa bandang kanan yung pinaka-window ng editor, no? Nandito po yung mga points kung ano po yung nakikita ng Word na may mga problems. For example, dito po sa spelling, no? Grammar, clarity, conciseness, formality, exclusiveness. So depende po sa mga nandyan kung ano po yung kung saan po tayo may mali, may corrections. So dito po sa format writing, pwede po tayong mamili dito. May mga options po yan. So kung tulad po nito, formal o professional or casual. So magdedepende po yung ating editor score. Ito po kasi yung pinaka-score kung ang ating documents ay may mga corrections, no? So didepende po yan dito. Kung pipiliin po natin kunwari formal, 93% yung correctness, no? So merong 7% na possible na mga may correction, no? Testing natin sa professional. So mas bumaba siya, naging 92% lang kasi mas mahigpit ang professional writing, no? So halimbawa po dito sa casual, so makikita natin hindi na nagbago. Casual. So may mga instances po kasi na sa casual parang mas light lang yung kanyang pag-check. So may mga instances na yung isang word ay considered correct na rin siya, no? Unlike dito po sa formal or sa professional, medyo mahigpit po talaga siya. So ma-experience nyo po yan. So try po natin dito sa formal writing, no? So mayroon tayong 93% na correctness. So may 7% tayong possible. Then dito makikita natin sa corrections, nasa siya, under grammar. Kadalasan ng problema is under grammar. Pagdating po sa spelling, so wala po tayong problem. Yun po ang kagandahan ng Microsoft Editor. So nakikita po natin right away kung ano po yung ating mga problems dito sa ating document, no? So kung titingnan naman po natin dito sa ating document, mayroong mga naka-underline ng blue, So possible ito po yung may mga problem. So ang gawin po natin, kung makikita po natin yon may underline na kulay blue, i-right click lang po natin, no? I-hover lang po doon sa Word, then right click sa ating mouse. So dito po nakikita po natin, check whether the noun should be singular or plural. So yun po, may suggestion po siya dito. Ang suggestion niya po is videos, no? So kung titingnan natin, ang niya is singular, video. So dapat provides with S. So either ito may problema yung video, gagawin nating videos, or
pwede rin naman pong video, then provides with S. So, ganyan po ang possible na pwedeng i-correct, no? Dito po sa produce, no? So, i-click lang po natin, then nakalagay dito is with ED. So, yun. Actually, kung titingnan natin yung pinaka-suggestion niya, once na-click natin, automatic okay na siya. So, wala na pong problema. So, may mga time lang po na kailangan nyo tingnan yung pinaka-subject niya, yung kanyang tense, kung tama. Then, kung okay naman po, kung acceptable naman po yung suggestion niya, i-click lang po, then automatic, magiging correct na siya. Yan. So, yan po ang kagandahan ng Microsoft Word, Microsoft Editor. Napakalaking tulong po, lalo na po doon sa mga gumagawa ng mga essay, ng mga letters, no? So, partners, maraming salamat po. Thank you very much. Sana po nakadagdag sa ating kalaman. Thank you.